Palakasan tatangkain ng isang two-time Pinoy champion na burahin ang 2-year-old mark na naitala sa Pedal to the Metal Challenge sa Hawaii at Alaska Aces. Coach Luigi Trillo umaasa na mas pisikal na laro mula sa San Mig Coffee Mixers. Sa muling paglarga ng Commissioner's Cup, semifinals sa Miyerkules. May ulat si Snow Badua. Pamumunuan ni team skipper John Mark Galeto ang kampanya ng Road Bike Philippines sa prestiyosong Pedal to Metal Cycling Challenge sa Hawaii. Ang nasabing pakarera ay may tuturing na kongregasyon ng mga pinakamagagaling na past and present cyclist mula sa iba't ibang panig ng mundo. Hindi tulad ng nakasanayang mass start race, ang Hawaii Cycling Challenge ay hahamon sa individual skills at strength ng bawat rider. Isang uphill 40-kilometer route mula Kanalua, Hulu-Hulu Meadow hanggang sa Kokee State Park ang babaybayin ng mahigit 100 siklista na ang karamihan ay retired Tour de France participants. Actually, 2 years na hindi nabe-break yung kaya yung PE, naisip nila imbitahin yung si Macmac sa Road Bike Philippines, no? Para i-try to break the record, para naman maganda yung Philippines, magkaroon naman ng Philippine community ron, maging proud. Bukod kay Galeto, sisigad rin sa Hawaii race na ito ang mga top executive riders ng Road Bike Philippines sa sina team founder Engineer Bong Sual at attorney Froy Daico. Malaki ang paniniwala ni Sual na mapapansin ng buong mundo ang superb mountain climbing skills ng mga Filipino pedal pushers sa pamamagitan ng pagpedal sa Hawaii one-day race na magaganap sa May 26. Epekto to nung pag-affiliated natin, nagpatatakbo tayo rito ng yung 711 Tour 500 at saka yung tour natin na ginagawa ngayon. Sinusundan nila si Mac Galedo dahil impress sila dun sa bata. Tour Pluson, Letour, so huli na lang itong mga one-day race na ginagawa ng Sabi. Sa ngayon ay puspus sayo ni Galeto, Sual at Daico para sa kanilang nalalapit na partisipasyon sa nasabing event na inorganisa ng Philippine-Hawaii Cycling Association at sanctioned ng USA Cycling Federation. Samantala, hindi magugulat si Alaska Aces head coach Luigi Trillo kung malalamog ang kanyang controversial rookie na si Calvin Abueva sa Game 3 ng PBA Commissioner's Cup Semifinal Series kontra defending champion San Mig Coffee Mixers. Matapos ang Game 2 noong Lunes ay naging laman ng pahayagan ng dating NCAA MVP. Kaya't ayon kay Trillo, sa banta pa lamang mula sa mga players ng San Mig Coffee tulad nina Mark Pingris at James Yap ay parang nakikita na niya kung ano ang sasabitin pambubugbog ng Pampanggenyo dribbler. The worry I have with Calvin is not dirty. He's physical, he's rugged, right? Pero yung mga banat sa kanya, sa mukha Sa mukha yung mga banat, yan si the last game we were out of town, yung nahorda, yung banat talaga sa kanya sa mukha because iba yung ni Calvin. So they have to get on Calvin. But naniniwala si Trillo na malaki ang impact na naibibigay sa kanyang team ni Abueva, kaya't ito ang laging object of attack ng opposing teams. You know, Calvin knows that. Yung maganda kay Calvin, no matter how many times he gets hit, he gets up. Alam niya na yon. Now, you know, that's part of the game. But we're gonna tell Calvin, it's not only gonna be James. I'm sure you can count 4 or 5 hitmen na babanatan siya. Samantala, nilinaw naman ni James Yap na hindi siya kay Abueva na piko noong Game 2. Maliwanag ng two-time league MVP, masyado siyang nainis sa tawagan dahil naging biktima siya ng flopping ni Abueva na nagdulot sa kanya ng foul trouble. Ang sinabi ko lang na physical, okay lang physical, pero pag parang sinadya, parang ano na yun, parang wag on purpose kasi medyo mahirap di ba? Purpose mo, saktan mo isang hindi. Sa linggo ay pare-parehong maglalaro sina Yap, Pingris at Abueva para sa PBA selection sa laban kontra Gilas Pilipinas National Team sa highlight ng 2013 PBA All-Stars sa Digos, Davao del Sur. Para sa PTV Sports, Snow Badua, Telebisyon ng Bayan.